Mga nakakatakot na karanasan ko nung naging caretaker sa isang ancestral house. Noong bata pa ako, akala ko ang ancestral house ay simpleng lumang bahay lang. Parang museum na may alikabok, kahoy na kupas, at mga gamit na hindi mo na makita sa mga modernong bahay. Pero noong tumanda ako at naranasan ko mismo tumira sa isa, doon ko naintindihan kung bakit maraming takot tumanggap ng trabaho bilang caretaker sa ganong lugar. Kasi sa lumang bahay, hindi lang kahoy at pader ang naiipon, pati alaala, pati mga bagay na hindi mo maipaliwanag. Ako si Rina, kailangan ko ng trabaho. Kakauwi ko lang galing isang failed na attempt sa city, tapos wala na akong matuluyan sa matagal. May tumawag sa akin na kakilala ni Mama. Sabi niya, may matandang babae na naghahanap ng magbabantay sa lumang bahay nila sa baryo. Hindi naman daw mahirap. Linis-linis, bantay ng gate, tingin sa kuryente, at siguraduhing walang papasok na magnanakaw. May sahod, may libre pang tirahan. Ang kondisyon lang, mag-isa ako sa bahay. Yung may-ari, nasa Maynila na raw. Paminsan-minsan lang uuwi. Yung matanda na nag-aasikaso, si Tia Lusing, taga-baryo rin. Siya ang magdadala ng pagkain at magche-check sa akin kada umaga or hapon. Noong una, natuwa ako. Kasi tahimik. Malayo sa gulo. Parang makakapahinga ako, makakaipon, at makakabangon ulit. Hindi ko alam, ang katahimikan pala doon ay hindi pahinga. Dumating ako sa ancestral house bandang hapon. Yung araw pa lang, parang mabigat na. Yung liwanag, hindi masaya. Parang diluted, parang may manipis na tela sa ibabaw ng araw. Pagbukas pa lang ng gate, tumambad agad yung bahay. Malaki. 2 palapag. Puro kahoy, may malalaking bintana na kapis. Yung bubong, luma na, pero matibay pa. Yung hagdan, malapad, may handrail na makintab pa, kahit halatang matagal nang walang tumitira. Yung paligid, maraming puno. Mangga, duhat, at may isang punong balete sa likod. Hindi siya sobrang lapit sa bahay, pero kita mo siya kahit saan ka tumingin sa likuran. Malaki, at parang may sariling anino. Sinalubong ako ni Tia Lusing sa may porch. Payat siya, kulubot ang mukha, at laging nakakunot ang noo na parang may iniisip. Pinaupo niya ako saglit. Sige, dito ka na. Pero Rina, humina boses niya, huwag kang magpapasok ng kahit sino. Kahit sabihin nilang kamag-anak, kahit sabihin nilang utos ng may-ari. Ako lang at si Sir Dado ang kilala dito. Si Sir Dado? Tanong ko. Caretaker dati. Namatay. Diretsong sagot niya. Wala man lang emosyon, parang normal lang. Napahinto ako. Ah, paano po namatay? Tumingin siya sa bahay, tapos sa balete, tapos balik sa akin. Huwag na nating pag-usapan. Basta paggabi, huwag kang lalabas. Huwag kang magbubukas ng pinto kapag may kumatok. At huwag kang aakyat sa second floor pagkatapos ng 10:00. Noong gabing iyon, inaayos ko ang kwarto ko sa baba. May maliit na room sa gilid ng sala, parang dating servant's quarter. Doon daw ako pwede. May kama, may lumang cabinet, at isang bintana na nakaharap sa gilid ng bahay. Mula doon, kita ko ang part ng hardin at konting anino ng balete kapag tumitingala ako. Tahimik nung una. Rinig ko lang ang tunog ng kuliglig at minsan huni ng ibon na parang naliligaw pa, kahit gabi na. Nagluto ako ng instant noodles. Kumain ako sa mesa sa kusina. Habang kumakain, napapatingin ako sa malaking dining table sa kabilang side ng bahay. Ang laki nun, parang pang 10 tao. Pero wala kahit isang upuan na nakahila. Lahat pantay. Parang may rule na bawal galawin. Pagkatapos kong kumain, naglibot ako. May mga lumang larawan sa pader. Mga black and white na pamilya, nakaporma, seryoso ang mukha. May isang larawan na tumatak sa akin. Isang babaeng nakasaya, medyo nakangiti pero yung mata niya parang hindi nakangiti. Parang pagod. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Sa ilalim ng frame may nameplate.
Ludivina, 1948. Hindi ko alam bakit, pero nung binasa ko yun, parang may dumaan na malamig sa batok ko. Hindi yung simpleng hangin, yung parang may dumaan na tao sa likod mo kahit wala naman. Tumingin ako sa likod ko. Wala. Tahimik lang ang sala. Pero biglang nag-creak ang hagdan. Isang tunog lang. Yung tunog ng kahoy na may tumapak. Tia? Tia Lucy? Sigaw ko. Kahit alam kong umalis na siya. Walang sagot. Dahan-dahan akong lumapit sa hagdan. Tumingin ako pataas. Madilim ang second floor. Wala akong ilaw doon kasi sabi ni Tia Lusing, yung switch daw nasa taas pa. Parang ba? Pero ganun yung bahay. Luma. May mga system na hindi mo maintindihan. Nakahawak ako sa handrail. Ramdam ko yung kinis, pero may part na parang basa. Nang hawakan ko ulit, hindi naman basa. Parang imagination ko lang. Pero nung naglakad ako palayo, may narinig akong parang mahina na bulong galing sa taas. Hindi ko maintindihan yung words, pero malinaw yung tono. Parang galit, parang nagpipigil. Bumalik ako sa kwarto ko. Pinilit kong matulog. Pinatay ko ang ilaw. Nagtalokbong ako ng kumot kahit mainit. Pinakikinggan ko yung paligid. Bandang 12:00, may narinig akong tunog ng kaluskos sa kusina. Parang may nagbubukas ng drawer. Mabagal. Tapos may tunog ng baso na nagkikiskisan. Tumayo ako. Kinuha ko yung flashlight ko. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Ang sala, madilim. Ang bintana, kapiz, kaya parang may maputlang liwanag galing sa buwan. Sapat para makita mo ang hulma ng mga gamit, pero hindi sapat para malinaw ang details. Parang sinasadya ng bahay na laging kulang ang ilaw. Pagdating ko sa kusina, bumukas ang drawer mag-isa. Hindi yung biglang bukas ha. Yung dahan-dahan, parang may kamay na humihila mula loob. Napaatras ako. Napatigil ako sa paghinga. Tapos, may tunog ng kutsara na bumagsak sa sahig. Ting! Parang may naghagis. Hello? Hello? Walang sumagot. Pero yung drawer biglang sumara. Sakto. Parang may nagdesisyon na tama na. Bumalik ako sa kwarto. Hindi na ako natulog. Umupo ako sa kama hanggang mag-umaga. Kinabukasan, dumating si Tia Lusing may dalang kanin at ulam. Pagkakita niya sa mukha ko, napangiti siya ng konti pero parang hindi masaya. Parang alam ko. May narinig ka? Tanong niya. Hindi ko alam kung magsisinungaling ako, pero parang useless. Tumango ako. Drawer sa kusina? Dagdag niya. Nanlaki mata ko. Opo, paano niyo alam? Ganyan din kay Sir Dado. Sagot niya. Una drawer, sunod hagdan, tapos hindi niya tinuloy. Bakit ganun dito, Tia? Tanong ko. Ano bang meron? Chaya, uwi na po ako. Hindi ko na kaya. Hindi pa. May nangyayari na pito minsan. Kung aalis ka, umalis ka ng umaga. Huwag sa gabi. At huwag kang magdadala ng kung ano-ano galing dito. Hindi ako umalis. Kasi kailangan ko ng pera. At may pride din ako. Iniisip ko, baka natatakot lang ako dahil bago. Baka normal lang sa lumang bahay yung tunog-tunog. Baka daga lang. Baka hangin lang. Pero nung sumunod na gabi, doon ko na naramdaman na hindi ito daga, hindi ito hangin. Bandang 10:00, sakto sa oras na sinabi ni Tia Lusing, wag na akong aakyat, may narinig akong yapak sa second floor. Marami. Parang ilang tao. Mabilis, parang may nagmamadali. Tapos may tunog ng upuan na hinihila sa taas.
Yung screech ng kahoy sa sahig, sunod-sunod, parang may nag-aayos ng upuan. Naisip ko yung dining table sa baba, lahat pantay. Pero sa taas, may ibang dining area daw, sabi ni Tia Lusing. Pang-bisita noon. Napaupo ako sa sahig sa tabi ng kama, hawak yung rosary na bigay ni Mama. Hindi naman ako sobrang religious, pero sa oras na yon, kahit anong kapit. Tapos, biglang may kumatok sa bintana ng kwarto ko. Tok, 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 hindi sa pinto. Sa bintana. Yung bintana ko, medyo mataas. Hindi abot ng normal na tao kung nasa labas ka. At sa labas ng bintana ko, hardin lang at pader. Walang veranda. Walang pwedeng patungan. Tok. Tok, tok. Parang may kuko. Hindi yung knuckle na tok. Yung matulis. Humigpit hawak ko sa rosary. Sino yan? Mahina akong sabi. Sumagot ang boses, galing sa labas ng bintana. Babae. Mahina pero malinaw. Buksan mo. Nangatog ako. Hindi po. Buksan mo, nandito ako. Napapikit ako. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Ang gusto ko lang, mag-umaga na. Rina. Bigla niyang tawag, gamit pangalan ko. Doon ako napamulat. Paano niya alam pangalan ko? Wala akong kausap dito sa gabi. Si Tia Lusing lang sa umaga. Wala akong kapitbahay na close. Tok, tok, tok. Hindi ko binuksan. Hindi ako tumayo. Hinintay ko lang na tumigil. At eventually tumigil. Pero bago tumigil, may narinig akong parang mahina na tawa. Hindi yung tawang masaya. Yung tawang parang nanalo. Kinabukasan, sinabi ko kay Tia Lusing. Hindi na siya nagulat. Babaeng boses? Tanong niya. Opo. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magbubukas. Tumayo siya at tumingin sa bintana ko. At huwag mong titignan. Ha? Bakit? Pag tumingin ka, makikita ka rin. Hindi ko na tinanong. Natatakot akong malaman. Lumipas ang mga araw. Nasanay ako sa tunog ng bahay, sa creak ng sahig, sa hangin na parang may kasamang bulong. Pero hindi ibig sabihin na sanay ako na hindi natatakot. Araw-araw pa rin akong kinakabahan pag gumagabi. May mga pagkakataon na parang may nakatayo sa dulo ng hallway. Hindi ko makita ang mukha pero alam kong may tao. Paglilipat ako ng tingin, mawawala. Pagbabalik ako, nandoon ulit. Parang test ng bahay kung hanggang saan kaya kong magpanggap na normal. Isang gabi, nawalan ng kuryente. Buong baryo siguro, kasi pati poste sa labas patay. Nagsindi ako ng kandila. Yung liwanag niya, nagpapagalaw ng shadow sa mga lumang frame sa pader. Parang yung mga tao sa picture gumagalaw. Doon ko ulit nakita si Ludivine. Sa liwanag ng kandila, mas kitang-kita yung mata niya. Parang nakatitig siya sa akin diretso. Parang nagsasabi ng umalis ka. Hindi ko alam kung imagination ko lang. Pero parang nag-iba yung ngiti niya. Parang lumalim. Biglang may humagibis na hangin galing sa hagdan. Nagsway ang apoy ng kandila. Halos mamatay. Tapos may narinig akong pagbukas ng pinto sa taas. At may bumabang hakbang sa hagdan. 1, 2, 3. Mabigat ang tapak, parang taong may dalang mabigat, parang may hinihila. Tumakbo ako papunta sa kusina, doon kasi may maliit na space sa ilalim ng hagdan. Parang storage. Doon ako nagtago, hawak ang kandila. Nanginginig ako. Pinipilit kong hindi huminga ng malakas. Yung yapak, umabot sa baba. Tapos tumigil sa sala. Tahimik. Sobrang tahimik na rinig ko yung sarili kong puso. Tapos, may tunog ng upuan sa dining table. Sa mismong malaking table na hindi ko ginagalaw. Yung upuan, hinila. 1 beses. Parang may umupo. Tapos, narinig ko yung tunog ng plato. Parang may inilapag. Hindi ko alam paano, kasi wala naman akong inilabas. Nasa kusina yung mga plato. Pero narinig ko yun. Malinaw. Sunod, narinig ko ang boses ng babae. Hindi na sa bintana.
Nasa loob na. Gutom na ako. Napapikit ako. Nangingilid luha ako. Hindi ko na kaya. Nagdasal ako. Paulit-ulit. Kahit hindi ko na alam yung tamang words. Basta, Lord, tulungan mo ako. Mama, sana nandito ka. Papa, sana sunduin mo ako. Tapos may gumalaw sa may pinto ng storage. Yung knob, dahan-dahang umikot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Lalabas ba ako? Sisigaw? Tatakbo? Pero bago pa mabuksan, may kumatok sa gate sa labas. Malakas. Parang may tao talaga. Narinig ko boses ni Tia Lusing sa labas. Rina! Rina! Buksan mo. Dinalhan kita ng kandila. Napahagulgol ako. Parang biglang nabunutan ng tinik. Pero kasunod ng relief, may takot ulit. Bakit nandito si Tia Lusing sa ganitong oras? 11:00 na. Sabi niya lagi, umaga lang siya pupunta. At bakit biglang tumigil yung tunog sa sala nung kumatok siya sa gate? Dahan-dahan akong lumabas sa storage. Hawak ko pa rin ang kandila. Dumaan ako sa kusina, palabas sa sala. Pagtingin ko sa dining table, nanlamig buong katawan ko. May isang upuan na nakahila. At sa ibabaw ng mesa, may isang plato. Lumang plato na may design na bulaklak. Sa gitna, may laman na parang kanin. Pero hindi ko maipaliwanag yung itsura. Parang basa. Parang may halong lupa. At sa tabi ng plato, may kutsara na baluktot. Narinig ko ulit si Tia Lusing sa gate. Rina! Lumapit ako sa pinto. Bago ko buksan, naalala ko yung bilin niya. Huwag magbubukas paggabi. Pero boses niya naman yun. Kilala ko. At kailangan ko siya. Binuksan ko ang pinto. Pagbukas ko, hindi si Tia Lusing ang nakita ko. May nakatayo sa labas, babae. Basa ang buhok. At yung mata niya, sobrang pula na parang hindi natulog kailanman. Ngumiti siya. Buksan mo, sabi niya. Pero hindi na sa bintana. Harap-harapan. At sa likod niya, sa may gate, may anino ng isang matandang babae na parang nagmamadaling papasok, hawak ang kandila, sumisigaw ng pangalan ko. Dalawa silang magkasabay. Pero isa lang ang tunay na nasa harap ko. At sa sandaling yon, hindi ko na alam kung sino ang pagbubuksan ko.